tingin ng kagalang-galang. Ikaw na bulag na hanggal, paano ka naglakas loob na maging mapangahas sa harap ng dakilang general ng estado, kagalang-galang? Manahimik ka, lumuhad ka sa harap ko ngayon din. Panginoon ko, ito. Bakit nangyayari ito? Nako, ito ay dahil sa walang hiyang mag-ina. Inukupa ang upuan ni Josefa, kaya nagalit ang Panginoon. Sinisisi niya tayo, dahil hindi natin naprotektahan ng maayos ang piging ng hari. Opo, Panginoon. Panginoon ko, kumalma po kayo. Bigyan niyo po kami ng sandali, at papaalisin namin sila kagad. Sinabi ko na dati, ang pagpapaalis sa kanila ay masyado ng maluwag. Sa tingin ko, dapat silang patayin agad. Tingnan natin kung sino pa ang mangangahas na bastyusan ng piging ng hari. Maria, nandito ka pa rin kasama ang iyong anak na hindi marunong lumugar. Nakaupo sa upuan ni Josefa. Pinipilit mo ba ang aming pamilyayin? Sa masayang araw na ito, nasaktan ka. Punyeta, ikaw, pinatawag mo ako ng Panginoon. Ilan pa bang tao ang gusto mong hilahin pababa bago ka masatisfy? Maria, pakinggan mo ang iyong ama. Dali, dalhin mo ang iyong anak at umalis na. Ama, mali kayong lahat. Nanay, huwag mo silang kausapin. Ang tagal na nilang nakikinabang. Matatanda na kayo, pero hindi pa rin kayo kasing galing ng 6 na taong gulang na tulad ko. Mabuti. Hindi ko nasasayangin ang aking mga salita sa iyo. Papatayin na kita ngayon. Sino ang gusto mong patayin? Patayin siya. Siya ang dakilang general ng estado. Mangangahas ka bang patayin siya? Si Zongbiwo, Panginoon ng Lukheng, ay bumabati sa dakilang general ng estado. Si Lord Zong, ang City Lord, bumabati sa Grand General. Lord Zong, tumayo ka. Siya ang Grand General? 6 na taong gulang pa lang siya. City Lord, hindi ba may pagkakamali? Paano magiging Grand General ang isang maliit na bata na tulad niya? Anong nangyayari? Imposible. Paano nangyari ito? Ito, tapos na. Ininsulto ko lang ang Grand General. Ito ay krimen na may parusang pagpuksa sa 9 na henerasyon. Ito, bulag kami. City Lord, anong nangyayari? 6 na taong gulang pa lang siya. Pero ang anak kong si Ethan, siya ang dapat parangalan ng soberano ng isang piging. Ang anak mo ang dapat parangalan ng piging? Anong kontribusyon ang nagawa ng anak mo sa estado para karapat-dapat siyang parangalan ng piging mula sa soberano? Kahit hindi para sa akin. Tiyak na hindi ito para sa isang 6 na taong gulang na bata. Ang Grand General, paano mo siya ininsulto? Lahat. Sa 100-year challenge, ipinagtanggol ni Tommy ang bandila ng estado. Iginawad sa kanya ng soberano ang Purple Flame Sphere, at itinalaga siyang Grand General. Nakakatawa na kayong mga bulag na hanggal, ay hindi makilala ang isang batang bayani. Ang Ling Yun Feast ngayon, ay espesyal na inihanda ng soberano para kay Tommy. General, ang pamilya kong Joe ay bulag. At ininsulto ka, General. Patawarin mo kami. General. Oo. Si Josefa Reyes ang nalinlang sa amin. Wala talaga kaming ideya. Ang posisyon ni Josefa Reyes ay nararapat sa'yo. Hindi talaga namin alam. Kung alam lang namin, paano kami maglalakas loob na kalabanin ka, General? Sinabi ko na sa inyo kanina, pero ayaw ninyong makinig kahit ano pa. Sinasamantala nyo lang ang aking kabataan. Ina, sabihin mo, paano natin sila parurusahan? Bagaman sila ay bulag, hindi tayo dapat maging walang awa kahit tayo ang tama. Punong lungsod Song, ikulong sila at gutumin ng 2 o 3 araw. Hayaan itong maging maliit na parusa upang magsilbing babala. Opo, Ginang Santos. Naglakas loob kayong insultuhan ng dakilang general ng estado. Ang inyong krimen ay may parusang kamatayan. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang kabaitan ni Ginang Santos. Hindi niya ito ipagkakait sa inyo. Salamat, Ginang. Salamat, Ginang. Salamat, Ginang, sa pagliligtas sa aming buhay. Mga gwardiya, dalhin sila kagad. Ikulong sila sa piitan ng 3 araw. Bilang babala, Tara na. Ama, inainahan, kapatid, hindi nagsinungaling si Zack, at hindi rin ako nagsinungaling. Ngayon, naiintindihan niyo na ba? Maria, humihingi ng tawad ang iyong ama. Hindi ako naniwala sa iyo at kay Zack. Ay, naku, kasalanan ko ang lahat. Ay, napakasuplad ako. Pamilya pa rin tayo. Sa huli, isang pamilyang pinagbuklod ng dugo. Kahit na masira ang mga buto. Ay, haha, anak, bilisan mo. Magpasalamat ka sa iyong kapatid, at humingi ka ng tawad sa iyong pamangkin. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Isa lang siyang maliit na paslit. Batang paslit lang siya. Ethan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Tayo ang mali sa simula pa lang. Humiling lang ako na humingi ka ng tawad. Sobra na ba yun? Anak, huwag mong galitin ang iyong ama. Humingi ka na ng tawad.
Siya ay isang dakilang general, isang sugo ng protector. Pero ano ang kinalaman niyan sa akin? Ako rin ay isang henyo ng aking henerasyon. Maging ang kasalukuyang pinuno ng matuwid na landas, ang Alliance of Heaven, ay gustong i-recruit ako. Bakit ako hihingi ng tawad? Sa isang 6 na taong gulang na bata? Tama ang sinabi mo. Ang aking Alliance of Heaven ay nakatayo bilang pinakamataas sa mundo. Pinipigilan ng landas ng demonyo. Hinahangaan ng lahat. Walang sino man ang makakapagpayuko sa mga miyembro ng aking Alliance of Heaven. Magpayuko. Guro, ang dakilang matanda ng Alliance of Heaven. Sa loob ng 100 taon, ang Alliance of Heaven ay nanatili sa labas ng mga makamundong gawain. Nakatuon lamang sa pagsugpo sa landas ng demonyo. Ang mga miyembro nito ay bihirang makita. Hindi ko inaasahan na ang dakilang matanda ng Alliance of Heaven ay pupunta sa Lujo. Dakilang matanda, nako, paano naman magiging ganoon karangal ang aking pamilya Yin? Naparangalan mo kami ng iyong presensya. Ethan, bilisan mo, batiin mo ang dakilang matanda. Si Ethan Yin ng pamilya Yin ng Lujo ay bumabati sa guro. Ethan, bakit mayroong sinumang hindi magbibigay galang sa iyong katayuan sa Alliance of Heaven at magpapayuko